Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong kagalakan muli ang makasama po tayo kahit po sa ganitong virtual at tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat lalo na po ng last Saturday, nung third Saturday po nitong June, tayo po ay nagkasama-sama at dinaos po natin yung Father's Day sa Kenny Rogers. Yan po ay napakaganda at maganda ay makita nyo yan at mapanood at nakalagay po yan sa Facebook natin sa NCCC. Binanggit ko po yan sapagkat sa huling linggo, which is fifth Saturday pala, hindi Sunday, kundi Saturday again, this last Saturday of June ay magkasama-sama po ulit tayo. Tayo po ay meron ng lugar sa Kenny Rogers ulit, or spot na po. Marahil yan po yung huli nating lugar dyan, Lord willing, na makapag fellowship at pagkatapos po niya na matapos na po sana doon sa tinatawag natin sa Midtown 2 sa mga kapatid na SJ at Raya. At nagpapasalamat po tayo sapagkat nagkaroon po tayong muli ng islat. Yan po ay huling Sabado nitong June. Kung di ako nagkakamali, yan po ay June 29. Ano po, last Saturday po yan. Lalagay po natin sa Facebook. Gagawin po natin 4:30 p.m. Kasi po medyo matraffic. So gagawin natin ng alas 4:30 ng hapon. Again, Saturday sa Kenny Rogers. At Lord willing po, ang ating tagapagsalita ay muli ang ating kapatid na Dylan. Kaya magkita-kita po tayo at i-schedule na po yan at huling Saturday po dito sa Kenny Rogers, sa dating Kenny Rogers dito po sa Marcos Highway. Isa pong muling kagalakan na tayo po ay magkasama-samang muli and I'm looking forward to that fellowship again, face-to-face po ng NCCC. Salamat po sapagkat ng mga last Saturday, marami po naka-attend. Tayo po ay, kung ako nagkakamali, mga 80 plus po or 86 ang mga naka-attend last Saturday. At ang Father's Day po ay talagang napakaganda. Nagkakaroon ng fellowship tayo at kasama po natin, lalo na po yung mga worship team, lagi po natin kasama. Sa umaga pong ito, bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin at dalangin na rin po natin ang mga kapatid na may karamdaman. At itong 2 days ago ay nakabalita rin po ako na ang nanay ni Rafi o mother-in-law ng kapatid na Dang ay nasa ICU. Hopefully, ito po sana ay naging maganda na at nakalabas na sana po sa ICU. At siya po ay nagre-recover sapagkat siya po ay na-stroke. Yun po yung aking balita sa kapatid na Rafi. Panalangin po natin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sapagkat tunay po na maraming bagay kaming karanasan at sa aming buhay. Ang iba po ay mayroong kapayapaan, mayroong kaligayahan, ang iba po ay mayroong pagsubok at kalungkutan. Ganun pa man, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po ay tapat. Kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kayo po ang gumagawa sa buhay naming lahat. Kayo po ang may control sapagkat kayo po ay sovereign Lord. At ang aming pong buhay at pananampalataya ay inilalagay po namin sa inyong mapagpalang kamay. Dalayan ko po ang nanay ni Rafi. Dalayan ko po na siya po ay magkaroon ng lalo po ng recovery sa kanyang kalusugan sa nangyari po. Wala pong imposible sa inyo. Kayo po magpapagaling sa kanya, O Lord. Katulad po ng mga dalangin ng inyong mga anak. Maging po sa kapatid na Edwin at may pa pong kamag-anak ni Wyatt, naging si Alvin at marami pong may mga karamdaman. Dalayan ko po, Panginoon, na sila po inyong pagagalingin. Maasa po kami ng inyong mapagpalang kamay at makapangyarihang kilos sa buhay nila. Ipakita niyo po sa amin na palagi ang inyong lalong kabutihan at kapangyarihan sapagkat kami po ay umaasa sa inyo, O Lord. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito na amin pong pag-aaralan at babasahin. Muli, tutunghayan namin tulad po nung nakaraang virtual at nais po namin ipagpatuloy. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Itutuloy po natin, ito po yung pangalawang bahagi sa pag-aaral po ng pneumatology o may kinalaman po sa banal na espiritu. At sa ngayon po, ang pag-aaralan natin is the work of the Holy Spirit. Sapagkat nung nakaraan ay pinag-aralan po natin at ang banal na espiritu po ay
sinasampalatayanan natin na Diyos at persona, at siyempre ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. At sila po ay isa. At ang pagtanggap po natin sa Banal na Espiritu ay ang pagtanggap po natin sa Ama at sa Anak. At of course, ang Banal na Espiritu, sila po ay isa at equal po o pantay sa kanilang kalagayan. Hindi po natin tinatanggap na ang Banal na Espiritu ay isa lamang pong puwersa, kaya ay isang sa English force or energy or essence. Kundi siya po ay merong katauhan, meron po siyang person or personhood. Ang Banal na Espiritu po ay katulad po ng Ama at Anak ay meron pong kadyosan. Ano po? Kaya tinatanggap po natin sa ating pananampalataya na itong tatlo ay isa po na sinasampalatayanan natin. Kaya ginagamit po yan doon po sa Matthew 28 kapag nagbabautismo, ano po, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ganoon din po sa benediction. Ang gawa ng Banal na Espiritu sa ating pong mga mananampalataya, maging sa sanlibutan. Ang Banal na Espiritu po ay presence mula nung ipinagkaloob po ng ating Panginoong Hesus nung siya po'y umakyat sa langit at pinangako po niya at dumating po ang Banal na Espiritu ng panahon po ng Pentecostes at nagpasimula na po yung tinatawag na church. At mula noon, more than 2,000 years ago, at hanggang ngayon, nandirito po ang Banal na Espiritu. Kapag inalis na po yan, of course, iba na po ang kalagayan natin ng mga mananampalataya. Ano po? At ibig sabihin, tayo po ay na-rapture na, kasama na ang ating Panginoong Hesus. Pero ngayon, ang Banal na Espiritu po ay gumagawa sa sanlibutan. Mababasa po natin mamaya, lalong higit po sa ating mga mananampalataya. Ano po? Kaya dito po sa John 14:16-17, na ang sabi po ng ating Panginoon, I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you, kailan po? Forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and He will be in you. Kaya po isang malaking kagalakan at katotohanan at kaligayahan na masasabi natin na ang Banal na Espiritu po ay hindi lamang nasa lupa, kung hindi, siya po ay nananahan sa bawat isa po sa atin. Sapagkat mismo sinabi ng ating Panginoon, pag dumating ang Banal na Espiritu, siya po ay mamamalagi sa atin at ang bawat isa po sa atin ay kinalalagyan po, ng Banal na Espiritu. Bakit po? Sapagkat katulad ng sinabi ng ating Panginoon, He will ask the Father and He will give you another, sa ibang salin, helper, comforter, advocate. Pag sinabing advocate, sa Tagalog po, ang ibig sabihin, na siyang tutulong sa atin. At ang sabi, ang kanyang pagtulong at ang kanyang pakikisama sa atin ay magpawalang hanggan. At tinawag po siyang the Spirit of Truth. Sabi nga po, hindi po matanggap yan ng sanlibutan. Kaya po, masasabi natin, ang mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon at hindi kumilikilala sa ating Diyos ay hindi po pinananahanan ng Banal na Espiritu. Pero once na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, katulad po ng pinangako, tayo po ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. So simulan po natin, ano po ang gawa ng Banal na Espiritu? Hindi lamang po sa atin, hindi lamang po sa mga spiritual gifts, kung hindi, kasama po siya una dun po sa tinatawag na creation, sa pagkalikha. In the beginning, God created the heavens and the earth. Of course, alam po natin yan, Genesis 1:1, isama natin yung verse 2, at ang sabi, the earth was without form. Ibig sabihin, ang pagkalalang po nung una, ang sabi, ang sanlibutan ay walang hugis, and void, and darkness, one on the face of the deep. And the Spirit of God, ito na po yung Banal na Espiritu, was hovering over the face of the waters. Kaya nabanggit na po sa Genesis 1
at saka verse 2, 1 and 2, ang banal na espiritu sapagkat ang sabi, and the Spirit of God was hovering. Nandoon na po. Ano po? Ang sabi nga, the Hebrew word for spirit ay tinranslate po na wind or hangin or breath sa ulumang tipan. At ito po ay kapareho doon sa Psalms 33:6. Ano po? At pagkatapos, mababanggit po maging sa Job at dito po sa Psalms 33:6 masasabi po na ang banal na espiritu is working in creation. Kaya po ang sabi, by the word of the Lord the heavens were made and all the hosts of them by the breath of His mouth. Tapos sa Job 26:13, by Spirit He adorned the heavens. Kaya po, ang banal na espiritu talagang siya po ay Diyos at merong buhay. Ano po? So, He is a divine person. Kasama po siya sa pagkalikha. So, kung nandoon ang Ama, ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesus at ang banal na espiritu ay nandoon. Yung ginamit po ritong in the beginning God, yung God po rito ay Elohim. Signifies plurality. So, plural po yan. Kasi po, ang single po niyan ay El. Pero pag Elohim, yan po ay plural ng Diyos. Ang tawag po sa Diyos ay El, pero pag Elohim ang ginamit, ay plural po yan, maramihan, sila. Kaya po ang sabi, ang lupa po o sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang banal na espiritu ay nandoon na. Kaya kasama po ang banal na espiritu sa pagkalikha. At pagkatapos, ang banal na espiritu po ay kabahagi at kasama po doon sa Revelation. Siya po ang pinaka-agent. Bakit po? Sa 2 Peter 1:21-22, madalas po natin ito nung mabasa, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. But prophecy never had its own origin in the human will. But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Kaya po itong sulat ni Pedro ay sinasabi niya na itong mga propeta ay sumulat hindi po sa sarili nilang kalooban, kung hindi sila po ay ginabayan ng banal na espiritu. Sila ay hiningahan. Sila po, meron po tinatawag na divine revelation sa kanila. Kaya po doon sa pagkasulat ng prophecy ng scripture, nandoon din po buhay at gumagawa ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanya. Dito po sa kanila, John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, ano pong sabi, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Kaya talagang ang banal na espiritu ay hindi lamang makapangyarihan at buhay, kung hindi siya po ay pinangako na sa atin at magtuturo at magpapaalala sa lahat po ng tinuro ng ating Panginoon at ganun din po sa Scripture sa atin. Kaya po tayo ay nakakapanalangin, nakakapagbasa ng kanyang banal na kasulatan. At pagkatapos na unawaan po natin at naintindihan, sapagkat sa katotohanan lang, ang banal na espiritu po ay tumutulong sa atin, sa ating panalangin, sa ating pagpuri at pagsamba at sa pag-aaral ng kanyang salita. Illuminate po niya tayo. Tinutulungan niya yung ating kaisipan. At bakit po? Sapagkat ang banal na espiritu po ay ang kanyang isang work po ay ang tulungan tayo mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, para maunawaan natin ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin, lalo na po sa kanyang mga salita. Sa kaligtasan po ay bahagi at gumagawa din po ang banal na espiritu. Bakit po? Yan po ay nandun po yung tinatawag na conviction sa mga kasalanan, ganun din po sa kapanganakang muli, ganun din po sa indwelling at saka sealing. Titingnan po natin yung apat na yan. Yung una po, yung conviction of sin. The Spirit convicts the world of sin, righteousness, and judgment. At ang sabi, initiating the process
of salvation. Alam po ninyo, napakahirap sa isang tao na kumilala sa Diyos. Napakahirap at hindi kaya ng isang tao na makita niya ang kanyang kasalanan. At pagkatapos ito'y kanyang tanggapin at pagkatapos ito siya ay magsisisi. Hindi po, kailangan po muna niyang sumampalataya sa ating Panginoon. At ang Banal na Espiritu, bago po yan, makita natin, gumagawa na po ang Banal na Espiritu sa sanlibutan o sa mga tao na gustong lumapit sa ating Panginoon. Kasi kinukonvict po sila sa kanilang kasalanan. At ganun din, nakikita ang katwiran at kabanalan at kalooban ng Diyos sa buhay nila. At pagkatapos, kung hindi nila takikilalanin, ay nandoon din po yung tinatawag na paghatol or judgment. So sa talatang pong ito, sa John 16, pag binasa po natin yung context, makikita natin na ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa sanlibutan, tumutulong sa mga tao upang sila po ay magkaroon ng conviction at makita nila ang pangailangan po ng isang manliligtas at makita nila yung kasalanan nila at pagkatapos sila po ay sasampalataya sa ating Panginoon. Yan po ay nangyari sa atin. Yung pangalawa po, yung regeneration, pagbibigay ng buhay. Yung bang kapanganakang muli, yan po yung mga idea. Kasi po tayo po ay patay sa harap ng Diyos dahil lang po sa kasalanan. Ibig sabihin, nahiwalay po tayo sa Diyos. Kailangan po tayong maipanganak at bigyan ng buhay ng Diyos, ng ibig sabihin, para maibalik tayo sa ating Diyos. Ano po? Sa pagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon. So yung regeneration po ay may kinalaman sa new birth. At ang gumagawa po niyan, ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu po. Kaya po yung John 3, 5, 6 at saka Roman 8, 16, pag tininan po natin, ang ating tinatawag na pagiging born again ay paglalang ng Banal na Espiritu sa atin. Pag tayo po'y sumampalataya, ay tayo po ay ipinanganak na muli. Binigyan po tayo ng buhay. Na kung saan, kung tayo po ay pinanganak sa laman, ay pinapanganak din pala po tayo sa Banal na Espiritu o sa Diyos para tayo po ay bigyan ng buhay. Kaya po tayo ay na-born again. Ang gumagawa po niyan ay ang Banal na Espiritu. Hindi natin nakita, posible po natin na nararamdaman ang gawa ng Diyos sa buhay natin at posible po nakikita natin, naunawaan natin kung paano gumagawa at kumikilos ang Diyos sa atin sapagkat nakikita po natin ang pagbabago ng ating buhay, ng ating kalooban, ng ating kaisipan kapag tayo po ay lumalapit sa ating Diyos. Hindi pwedeng walang bunga, hindi pwedeng hindi magkaroon ng tinatawag na resulta o bunga sapagkat ang Banal na Espiritu ay kikilos po sa atin. At pagkatapos po, mayroon pong tinatawag na indwelling. Nang ibig sabihin, nananahan po siya sa bawat mananampalataya. The Spirit dwells in believers, signifying their belongingness to Christ and imparting spiritual life. Kaya po, yung indwelling, at syempre kasama din po yung sealing, ay nagsasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang Banal na Espiritu, tayo po ngayon ay hindi lamang bahagi, kundi tayo po ay pag-aari ng Diyos, pag-aari ni Kristo, pag-aari ng Ama. Ano po? Bakit po? Sapagkat ang Banal na Espiritu po ay binigyan tayo ng buhay at nananahan po sa atin. Kaya kapatid, ang nagme-may-ari po sa atin. Ano po? Property po tayo, own po tayo ng ating Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. Nangyari po yan, syempre, nung ating Panginoong Yesus ay namatay sa krus, nagkaroon po tayo ng pagkakataon at nakita natin ang needs natin at kasalanan natin at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus at pagkatapos po, tulad ng ipinangako, tayo po ay pinanahan na ng Banal na Espiritu. Ang kabuuan po ng indwelling, yung pananatili niya sa atin, ay ibig sabihin tayo po ay sa Diyos na. Kaya ang katawan po natin ay hindi na atin. Ang buhay po natin ay hindi na atin. Kaya nga, totoo yun, pinahiram po, lalo na ngayon, ang Banal na Espiritu ay nasa atin. Kaya po, maging yung katawan natin, sarili natin, isip natin, ay hindi natin kailangang dumihan. Sapagkat ang Diyos po ang nagme-may-ari nito. Dapat ito po ay malinis, maging ang ating physical na katawan, at lalo na po ang ating buong kalooban, sapagkat kasama po ang ating physical, kasama ang ating spiritual, ang ating kalooban, ang ating isip, ang lahat ng yan ay pag-aari ng Diyos. Ano po? Sealing. Believers are sealed with the Holy Spirit, sinelyohan.
who is a guarantee of their inheritance until the redemption of those who are God's possession. So yung sealing, ang idea po ay guarantee. Kaya po kapag sa mga negosyo, sa mga pagpapadala, nandun po yung tinatawag na selyo. Hindi po pwedeng basta buksan yan kasi may guarantee yan. Kaya pag bumili tayo ng isang property, ano man yan, mayroong selyo yan, pag ginalaw po natin yan, mawawala po yung tinatawag na guarantee, magiging void. Tayo po hindi magiging void. Bakit? Sapagkat ang banal na espiritu, sinelyohan tayo na natili po sa atin. Na ang ibig sabihin, guarantee po na pag dumating ang ating Panginoong Hesus, at yun po tinatawag na muli niyang pagbabalik. At kapag tayo po ay kinuha ng Diyos, dahil ang Banal na Espiritu, sinelyohan tayo po ay merong kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Kung hindi lamang po property yung ating katawan, yung ating espiritu, yung pong ating kaligtasan. Ang sabi po yung sigurado. Bakit? Sapagkat ito po ay merong guarantee. Kaya po yung spirit sealing signifies that believers are marked belonging to God, providing assurance of their salvation and security until the day of redemption. Kaya napakaganda ng mga pangakong yan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po mga kapatid, napakaganda. Lalo po araw-araw basahin at pag-aralan ng kanyang mga salita. Aklat ng Epeso, napakalinaw po ng binabanggit na yan. Sa Kolosas, at maging sa sulat ni Pedro, yung ating kaligtasan, yung ating buhay, yung ginawa ng Banal na Espiritu, yung ginawa ng Diyos sa atin ay napakatibay. Talagang hindi po tayo mapapariwara, hindi po tayo maaalis sa ating kaligtasan, kung hindi lalo pa natin makikita yung kasiguraduhan ng ating pagiging anak ng Diyos, kasiguraduhan ng ating kaligtasan, kasiguraduhan ng relasyon natin sa Diyos. Kaya itong mga bagay nito actually po magbibigay ng kaligayahan sa atin. Kaya po halos masasabi natin araw-araw pwede po tayo maging maligaya. Meron po tayong kapayapaan. Totoo po, meron tayong dinadanas ng kalungkutan, pero yung kapayapaan taglay natin ay higit. Yung kapangyarihan taglay natin sa pagitan ng Banal na Espiritu at ng Diyos ay higit sa lahat ng mga bagay na nasa atin. Kung meron man tayong kabiguan at kalungkutan, masasabi po natin na meron po tayong pag-asa. Mararanasan po natin ang ultimately yung kaligayahan at malaking kapayapaan ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ang Diyos po ay namamalagi sa atin sa magitan ng Banal na Espiritu po sa atin. Pumunta po tayo doon sa practical implication ng Doctrine of the Holy Spirit. Ito po yung sinasabi na kung saan yung practical application of the Holy Spirit. Una po, yung personal holiness and sanctification. So tayo po ay pinabaging banal. Positionally po, tayo po ay ginawang banal ng Diyos sa magitan po ng pagtubos ng ating Panginoon Hesus doon sa krus. Kaya positionally, tayo po ay banal. Practically, may pagkakataon po na talagang nagkakasala tayo at nagkakamali. Pero maganda po na malaman natin na sa Korinto na ang mga anak at mananampalataya, yung katawan nila ay templo ng Banal na Espiritu, calling them to live holy lives. Kaya po, kahit po sa kabila, nung tayo po ay nagkakasala, tayo po ay hinahamon at inuutusan na mamuhay ng matuwid at banal sa Diyos araw-araw. Yan po ay magagawa natin. Bakit po? Sapagkat ang Banal na Espiritu po, tayo po ay templo ng Diyos o ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, nananahan po siya sa atin. Kaya hindi lamang po tayo property, kundi talagang nakatira po siya sa atin. Nang ibig sabihin, we can live holy lives. Ano po? Tayo po ay makapamuhay sa kanyang kalooban at masusunod po natin ang kanyang kalooban at makakapamuhay tayo ng matuwid at may kabanalan. Bakit po? Sapagkat ang Banal na Espiritu, tinutulungan po tayo na nanatili po siya sa atin. Sa ating pong paglilingkod po, pangalawa, empowerment po sa ating mga service at paglilingkod. Pwede po tayong maglingkod sa Diyos, maglingkod sa mga kapatid, magmahal sa ating mga kapatid, gawin ang mga bagay na mabuti sa mga kapatid, paglingkuran ng Diyos. Bakit po? Sapagkat nagbibigay po ng kapangyarihan or empowerment sa ating pong paglilingkod. Ang sabi po, believers are commanded to be filled with the Spirit, continually seeking His influence and power for living and ministry. Kaya po tayo ay meron pong kasabikan at pagnanais na
maglingkod sa ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang Banal na Espiritu po ay tinutulungan tayo. Ini-influensyahan po tayo. Gumagawa ang Banal na Espiritu po para tayo po ay maglingkod. Kaya po kahit po sa church, kahit sa service natin, kahit po sa ating paglilingkod, every Saturday, Sunday, kung dumating po yan, ay nandoon tayo at naglilingkod. Bakit po? Kasi ang Banal na Spirit po ang naglalagay ng interest niya, nag-iimpluwensya po sa atin. Kaya gusto po natin na pag-aralan ng kanyang mga salita, umawit tayo, mag-fellowship tayo. At nakikita po natin yan sa mga kapatid natin, nasa palagi na mga worship team natin, mga ushers po natin, mga kapatid na tumutulong minsan sa pagkain, at minsan bumabati at kumakamay po sa atin. Pangatlo po, yung tinatawag na guidance and comfort. Those led by the Spirit of God are His children, indicating the Spirit role in guiding and comforting believers. Romans 8:14. Kaya po, ang kalakasan natin sa ating mga problema ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Banal na Espiritu, nagbibigay ng comfort. Nagbibigay hindi lamang po ng katuruan, kung kalakasan, kung hindi, siya po ay nag-guide sa atin at pinalalakas po tayo at binibigyan niya po tayo ng kaligayahan. Pino-comfort niya po tayo. At may mga pagkakataon, minsan, hindi natin maiwasan, tayo po ay sobrang lungkot at umiiyak sa mga nararanasan natin. May mga mahal tayo sa buhay na may karamdaman. Minsan, naalala natin ang mga mahal natin sa buhay na yumao. Minsan, may problema tayo dito sa lupa. Mayroong mga problema sa relasyon. At minsan, di natin maintindihan bakit nangyayari ito, no? At marahil, kapag tayo po ay nandirito sa lupa, talagang masasabi po natin, sigurado, yan po ay mararanasan natin. Pero salamat po sapagkat ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng comfort sa atin. Kaya tayo po ay patuloy na nakakapaglingkod at nagpapatuloy pa rin sa kabila po ng ating nararanasan. In fact, pag titingnan ko po, yung taon po ng ating relasyon sa ating Panginoon, sa paglilingkod, napakaraming taon na po yan. This week din po at Lord willing, ako po ay kasama ng mga kapatid sa Taytay. Sila po ay 55 years na ng anniversary at ako po ay mag-share at magsasalita sa kanila. At ang topic po nila ay napakaganda sapagkat ipakikita po doon yung katapatan ng ating Diyos sa bawat henerasyon. At ginamit po nila yung Psalms 71. At totoo po yan. Ang katapatan ng Diyos sa bawat henerasyon, ibig sabihin sa bawat lahi, nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Hindi niya po tatalikuran tayo. At siya po ay mamamalagi sa atin hanggang siya ay dumating or hanggang kunin tayo. Napakabuti ng Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan. Hindi lamang po tapat, kung hindi ang provision niya ay pagkakalob niya sa atin, hindi lamang tayo palalakasin, kundi ibibigay niya yung lahat ng ating pangailangan. Alam po ninyo, wala po akong ginawa at yung mga kasama ko rin, ang mga manggagawa at mga nagpapastor, wala po kaming ibang trabaho. Kami po ay umaasa sa ating Panginoon. At sa pananampalataya, tulad din po ninyo at ibang mga kapatid natin. Pero masabi natin, ang Diyos ay hindi po nagkulang. Higit po sa atin pong minsan inaasahan pa. At hindi po nakakalimot ang Diyos sa atin. In fact, patuloy po yung pagbibigay ng provision sa atin. Kaya po minsan maluluwa tayo sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa atin. At nakita ko rin po yan sa mga kapatid na masasabi ko na minsan parang mas talagang nangangailangan kaysa sa amin. Pero nandun po yung kaligayahan. Nandun po yung pagpapatuloy sa ating Panginoon at nandoon yung kaligayahan sapagkat nakikita ko po yung kaligayahan yan, yung Banal na Espiritu ay nagbubunga sa kanilang buhay. Napaglabanan nila at patuloy na lumalaban, hindi po sa sarili lang kalakasan at kakayahan, kung hindi po sa tulong ng Diyos sa kanila. Yan po ay mangyayari sa atin sapagkat pinangako ng Diyos, hindi kita iiwan na hindi kita pababayaan. Kaya po kahit po tayo, masabi natin sa NCCC, ay sa 2 taon ay napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi po tayo nagkulang sa ating pangailangan. Ang mga kapatid ay nandyan, dumadalangin, ang mga kapatid ay tumutulong,
At sa fellowship po, nandiyan po yung kaligayahan, kapayapaan natin. Ako po yung nasasabik lagi tuwing tayo po ay nagkakasama-sama. Nais ko po magtapos dito po sa tinatawag na the fruit of the Holy Spirit o bunga ng banal na Espiritu po. Itong bungang ito ay nasa atin. Sabi nila, ang bunga ay isa, pagkatapos maraming bunga itong isa to sa atin. Pero ganun pa man, ang sabi po kasi dito, the fruit of the Spirit, ang sabi po is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, which are the characteristics developed in believers by the Spirit. So ito pala, nung tayo po ay sumampalataya at ang Banal na Espiritu ay nanahan sa atin, ay lalabas po ang bungang ito. Makikita po ito sa atin. Hindi pwedeng hindi makita to sa ating mga kaisipan, sa ating mga salita, at lalo sa ating buhay. Una na po, pag-ibig. Walang anak ng Diyos na walang pag-ibig. At ang pinag-uusapan po natin dito ay maaari agape love. Pag-ibig na tulad ng sa Diyos. Of course, mayroon pang mga dalawang klaseng pag-ibig na binabanggit sa banal na kasulatan. Pero pag sinabing pag-ibig, pag-ibig ng tulad ng sa Diyos. Hindi po natin kayang pantayan ng pag-ibig ng Diyos. Nevertheless, yung love na yan ay nakikita sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay nakikita sa ating buhay. At pagkatapos po, meron din pong tinatawag na joy. Ang mga anak ng Diyos po ay maligaya. Meron po silang kaligayahan. Hindi pwedeng manatili sa kalungkutan ng anak ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang bunga ng Espiritu is love and joy. So we have happiness. There is happiness. There is joy sa ating pong buhay. Ang buhay Kristiyano po ay maligaya. Sapagkat ang Banal na Espiritu po ay nasa atin. Kaya po, masabi natin, hindi po killjoy at hindi malungkot ang buhay Kristiyano. Sa totoo lang, salitang nga yan ay masabi po natin na nung tayo po ay sumampalataya, tayo po ang pinakamaligaya dito po sa lupa. Kapayapaan, nako, yan po ay napakahalaga sa atin. At nakikita po yan, ang mga anak ng Diyos ay meron pong kapayapaan sa kanilang buhay. Hindi po tayo na-overwhelm masyado sa mga pagsubok at sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at maging sa mga challenges sapagkat ang Banal na Espiritu po ay nagpo-produce po sa atin ng tinatawag na kapayapaan. Meron po tayong payapa po yung ating kalooban. At hindi basta-basta po yan naalis. Kundi ito ay nagmamanifest sa atin, sa ating mga salita at sa mga attitude po natin. Bakit? Kasi po, tayo po ay merong kapayapaan sa ating buhay. Patience, tayo po ay, anong tawag sa Tagalog po niyan? Tayo po ay tayo po ay patient, pasensyoso at pasensyosa. So, bakit po? Sapagkat ang Banal na Espiritu po ay gumagawa niyan sa buhay natin. Kabaitan, yung pong kindness, goodness, kabutihan, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya ito po ay makikita natin sa bawat buhay natin. Kaya masasabi po natin, ang mga anak ng Diyos talagang ay meron pong pagsasamang maganda. Yung relasyon natin ay nakikita ang mga bagay na ito. Nagpuproduce po ito sa ating fellowship at sa ating relasyon. Kaya kung tutuusin, ay parang bagamat may mga bagay na tayong napagtatalunan o kaya ay maaaring hindi na pagkakasunduan, pero isang bagay ang totoo, tayo po ay isa sa Diyos. Pinag-iisa niya po tayo sapagkat pare-pareho po ang ating kalooban. Pare-pareho po yung ating pagnanais. Ang nais po natin, makita ang pag-ibig, ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang patience and kindness, goodness, katapatan or faithfulness, at lalong higit gentleness and self-control. Ang dalangin ko po, ang bunga at gawa ng Banal na Espiritu po sa atin ay makita araw-araw sa buhay natin. Kapag tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya, ang ibig sabihin, nagmamanifest po ang gawa ng Banal na Espiritu sa atin. Yes, nagkakaroon tayo ng pangunawa sa kanyang mga salita, naunawaan natin ang kanyang mga salita, pero lalong higit ang tinatawag na spiritual maturity
ay ang gawa at kilos ng Banal na Espiritu sa buhay ng kanyang mga anak, at ang kanyang mga anak ay merong pag-ibig, merong kaligayahan, merong kapayapaan, pasensyoso, merong patience, at merong kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Actually po, napakalaking paghanga ko sa mga anak ng Diyos na ang bunga ng Banal na Espiritu ay nakikita. Ito pong sa Galatians 5:22 at 23 sa kanilang buhay. Of course, minsan inahangaan natin yung taong mga matalino, yung taong merong mga skills and spiritual gifts, but lalong higit napakasarap kasama. Napakasarap magpuri. At tayo po'y nagpapasalamat kapag ka ang bunga ng Espiritu, ang bunga ng Banal na Espiritu ay nakikita sa buhay ng kanyang mga anak. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Nawa po ang Banal na Espiritu ay gumawa sa bawat buhay ng kanyang mga anak. Nawa po ang mga salitang ito. Nawa po ang pangatlong persona ng ating Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay magpatuloy na kumilos sa inyong buhay at sa inyong pamilya at lalo higit sa kanyang iglesia. Kapatid, magpatuloy ka sapagkat ang Banal na Espiritu ay nasa iyo at nananahan sa iyo. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon. God bless mga kapatid. Ang Banal na Espiritu ang siya magbibigay ng lalong higit na kapayapaan sa inyong mga buhay. God bless mga kapatid. God bless.